Sa umagang ito po, no, ang pag-usapan po natin ay napaka basic lang po ng topic natin at malamang pamilyar na rin kayo dito, no? So ang title po natin ay Ang Diyos ay Pag-ibig, no? Hindi ko na po pinahirapan ang bawat isa, no? Kasi nga tayo siguro pamilyar naman tayo, no? Dahil pag sinabi nating love, galing yan kay Lord, no? God is the author of love and God himself is love. No? If you could define the love, you could say na ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan sa Panginoon. No? Pwede mong sabihin na ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan sa presensya ng Panginoon. No? This morning, gusto pong ibahagi sa inyo yung nakasulat po sa 1 John chapter 13 verse 1 John chapter 4 verses 13 to 21. Ayan po. So, basahin po natin siya, no? Sabi po dito, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman ay sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng Espiritu. Nakikita namin at pinatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Verse 14 to 16, no? Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Amen. So, the moment na tinanggap po pala natin ang Panginoon sa ating mga buhay, pinagkakalooban po niya tayo ng Espiritu. No? And that is none other than the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, ito po yung naglalapit sa atin or nagre-reveal kung sino po talaga si Jesus para sa atin. No? Tanungin mo yung katabi mo, anong espiritu ang meron ka? Angel espiritu. Iba naman, espiritu po ng MP lights, no? Pero, kasi marami sa atin Lord, parang nawawalan na po ako ng ganang mahalin ka kasi parang walang nangyayari, no, sa buhay ko. Sino po dito yung minsan sa buhay mo or madalas, no, sa buhay mo nararamdaman mo na parang hindi ka mahal ni Lord? Ayan. So, dito po, tinuturuan tayo na kapag meron tayong Espiritu ng Diyos, lagi tayong may pagkakataon na bumabalik tayo sa love ng Lord. No? Paano tayo mamumuhay na may pag-ibig? No? Pag namuhay tayo na may tunay na pag-ibig sa Panginoon, kailangan alam natin yung foundation natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kamusta ang foundation mo? Ngayon, saan natin pagbabasehan yung ating foundation? Kailangan mo pala nating pagbasehan ang doctrinal truth natin. Sabihin mo nga, doctrinal truth. And, ibig sabihin pala, if we would define the love of God sa buhay natin at nawawala tayo dito, meron tayong isang dapat paniwalaan at laging dapat binabalik-balikan, no? At ito dapat yung nagiging stand natin. No? So kapag tinanong ka ng ibang religion, anong stand mo? Anong paniniwala mo? Anong pinaninindigan mo sa buhay? Tingnan natin yung verse 14 to 16 kasi ito yung pinakamahalagang parte para mapanindigan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? At ito dapat yung nakatatak sa atin. Sabi po sa verse 14, nakita namin ang patotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Yan ang katotohanan ng salita ng Panginoon sa buhay natin. That Jesus Christ is the only way for us to be saved. No? At sinabi pa nga dito sinabi pa dito sa ibang part ng Bible na kung sino man ang hindi naniniwala na si Kristo ay ang Panginoon, ay hindi siya totoong mananampalataya. Kasi ganun ang sasabihin ng mga false prophets in the future times. No? So, maingat tayo na huwag tayo malinlang. Sabi pa dito, no, verse 15, ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Amen? So, para pala manatili ang presence ni Lord sa atin at para manatili tayo sa presence ng Lord, wala tayong ibang lalapitan kundi si Jesus. Yan po ang isa sa mga pinakamalaking katotohanan sa atin. Kaya kung hindi tayo naniniwala kay Jesus, paano natin masasabing naniniwala tayo sa Diyos? Diba? Sabi dito, ang linaw, sinong naniniwala kay Jesus ay naniniwala or
nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Ayan, so ipagpatuloy po natin sa verse 16. Sabi dito, nalalaman nating iniibig tayo ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan nito. Next po, katotohanan nito. Sabi dito, ang Diyos ay pag-ibig. At ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Verse 17, sabi dito, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo na kahit sa daigdig pang ito. Verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sige po, verse 19, no? Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid. No? Yung galit naman sa kanyang kapatid, yung galit sa kanyang friendship, galit sa kanyang kapitbahay. Ayan. Paano mo masasabing love mo si Lord kung merong hatred? No? Sabi dito, kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Amen. So, ngayon po, ang tanong natin dito is, kung puro pala pag-ibig ang sinasabi ni Lord, anong klaseng pag-ibig ba yung dapat kong ibigay sa aking kapatid? Ano bang klaseng pag-ibig yung binibigay ng Diyos sa atin? No? Kasi kung titingnan niyo yung Bible, wala kayo ibang makikita tungkol sa love, kundi love lang. No? Sa Bible, ilang beses kayo nabanggit ang love? Madaming beses, di ba? Sino dito bilang niya? Kasi hindi ko bilang eh. No? Almost, kung ako tatanungin, no, almost 70%, no? Almost 100% nga eh. No? Hindi man siya directly sinasabi sa love, pero it describes the love of God for us. No? At ngayon, maaring nakikita natin sa Bible, love, love, love. Pero alam mo ba, pag hindi mo talaga naunawaan ang love, pwede ka maligaw dahil sa love. No? Sino dito yung naligaw ka na kasi pinili mo yung maling tao sa buhay mo? Oh, sakit, no? Or sino na yung naligaw kasi pinili mo yung maling desisyon? Maaring hindi naman tao, pero baka yung trabaho, baka sitwasyon sa buhay mo, mas mahal ko tong ganito, mas mahal ko tong ginagawa kong ganito. Pero ang naging ending, nasaktan tayo, nagkamali tayo. No? Ang realidad dito, hindi lahat ng minahal natin, minahal tayo. Alright? At hindi lahat ng minahal tayo or minahal natin, nakinabang tayo. Minsan, ang goal natin, pag nagmamahal tayo, gusto kasi natin makinabang, kaya tayo nagmamahal. No? Yun ang idea ng tao. Pero ngayon, tingnan natin, ano ba yung mga love? Kasi kung titingnan nyo yung Bible itself, love lang eh. No, love lang yung makikita nyo. Pero alam nyo ba, na kapag tinignan nyo yung Greek Bible tsaka Hebrew Bible, ayan, ang Old Testament kasi, ang original translation niya ay Hebrew Bible, Hebrew. No? And then yung New Testament naman ay naka-Greek. No? So they have the different languages. No? At doon sa mga languages na yun, napaka-specific ng type of love na binabanggit ng ating Panginoon. No? So, sa Bible, makikita lang natin love, pero literally, when you look upon the original scripture, iba't ibang klaseng love pala ang meron sa Bible. Ngayon, tingnan natin, no, anong klaseng love. Para maunawaan natin, anong klaseng love yung tinuturo sa atin dito. Kasi minsan, ang love general eh. No? Pero eto po, introduce ko po sa inyo ang word agape. Ayan, it is the highest form of love. It is the love of God which is unconditional. Pwedeng mo nga sabihin na it is a sacrificial love. No? Na ibibigay mo, it's like a love of a father sa kanyang mga anak, na ibibigay mo lahat para maging maayos ang iyong mga anak. Diba? Tayo mga tatay, ito yung madalas na love meron tayo para sa pamilya natin. Na di baling wala na ako, basta, ayan. So, di bali nang mahirapan ako, no? Dahil mahal ko. No? That could be the love. Highest form of love is the word agape in Greek. No? The next naman, ayan, tingnan natin. Pangalawa naman po yung philia. Yung philia, which is yung brotherly love. Yan yung love mo sa iyong kapatid, sa iyong friendship, sa iyong beshiwap, sa iyong Marcy. Yan din siguro yung love na meron yung mga marites na nag-uusap-usap. No? Ay, alam mo ba, Mars, meron akong balita kay ano. So, yan yung love, brotherly love, friendly love. No? Yan yung love na pwede sa same gender.
Yan. Kasi nga, ano yan more on friendship, more on affection, no? Pangatlo naman, sorry, is the philautia. Sabihin mo nga, philautia. Yan. So, yan naman po, ang ibig sabihin yan ay self-love. Yan naman yung mahal ko yung sarili ko. Gusto kong mag-improve sa buhay ko. Yan, gusto kong magkaroon ng sexing katawan, kaya magda-diet ako. Yan, gusto kong magka-muscle para kaya mag-gym ako. No, first time kong nag-try na mag-gym, parang ayoko na mag-try ulit. Sakit ng katawan ko hanggang ngayon. Ayan. So, yan yung self-love, no? Yung may gusto kong gawin sa sarili mo. Ang last is Homer pala. Homer, affection to the dead. It could probably someone na namimiss mo, someone na wala na sa'yo, someone na hindi mo na nakikita, na gusto mong makita ulit. No? Someone na mahal mo sa buhay, na maaring na maalam na sila, pero namimiss mo pa rin sila. No? Sino dito yung may nawala na sa buhay mo pero namimiss mo sila ngayon? No? Gusto mo ba sila makita mamaya? Hindi naman. Wag naman. Okay, so, yun yung Homer, no? So, nakita natin yung iba't ibang klaseng love. Pero ngayon, gusto ko kayo bigyan ng idea na sa buong text na binasa natin, ilang beses nabanggit yung love. Pero, ang love na binabanggit dito sa ating text ay walang iba kundi isa lang, agape love. Sabihin mo nga, agape. Ngayon, kung gusto niyo ng proof doon sa sinasabi ko, puntahan nyo sa Google. No? Kasi ni-research ko to kagabi at nakita ko lahat ng love na nandito ay puro agape. Agapeo, agapon, lahat. So, puro siya love. No? Kasi nga, maaring na may misinterpret natin ang ibig sabihin ng love. No? Kasi, may mga pagkakataon na parang ayaw na natin magsimba kasi parang feeling ko hindi na ako minamahal ng mga kasama ko sa church eh. Parang feeling ko hindi na ako mahal ng cell leader ko. Yan. Parang lagi na lang ako na-offend sa lahat ng sinasabi nila. Parang ang daming correction. No? Pero ngayon, tingnan natin ano ba talaga ang tunay na pag-ibig na tinuturo sa atin ng Diyos. No? Ano ba yung description ng pag-ibig ng Diyos para sa atin? Unang-una po, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Ngayon, kung titingnan natin, ang nagpapatuloy sa agape ay nananatili sa Diyos. In short, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa Diyos. No? Tanungin mo ngayon katabi mo, saan ka ba nagpapatuloy? Sino ang tinuluyan mo? Ano ang tinutuluyan mo? Ano ang pinupuntahan mo? Kasi po, may mga pagkakataon na sa buhay natin na gulong-gulo na ang sitwasyon natin. No? Sabi nga dito sa verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo na kahit nasa daigdig pang ito. No? So, ibig sabihin, makikita natin dito na ano't anuman ang gulo na nangyayari sa buhay natin, ano't anuman ang pangit na sitwasyon, isa lang ang babalikan natin lagi, ang pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang pag-ibig ni Lord, ang iyong babalikan. At hindi ang iyong ex. At parang humina nung sa hindi ang iyong ex. Yun totoo, sinong may binabalikan pa? So, let's always go back to the love of God. Minsan kasi, galit tayo kay Lord eh. Galit tayo kay Lord kasi, Lord, bakit mo ba ginagawa sa akin itong mga ganitong bagay? No? Ang tanong, nagtataka tayo, bakit ginagawa ni Lord yon? Pero hindi naman tayo nag-pray para doon. Diba? Bakit ko nararanasan itong mga ganitong bagay? Galit ka ba sa akin, Lord? Minsan may tanong tayong ganun sa buhay natin. No? Galit ka ba sa akin, Lord? Hindi ba ako naging mabuti sa'yo? Minsan nga, ang nangyayari, nasusumbatan pa si Lord eh. No? Parang may nakausap ako minsan, alam mo, umiiyak ako sa Lord eh, kasi naging mabuti naman ako sa Lord. Diba? Nagsimba naman ako. Nagbigay naman ako ng pera sa pulubi, ganyan. Naging mabuti naman akong tao, pero bakit ginagawa ng Diyos sa akin to? Gusto kasi ng Lord na lagi tayong bumabalik sa Kanya. Kaya po, tinuturo sa atin na kahit gulong-gulo na ang sitwasyon, ugaliin nating bumalik sa ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ang hahanapin natin at hindi pag-ibig ng tao. No? Pag pupunta ka ng church, sino hinahanap mo?
Isa lang yung naghahanap sa presensya ng Lord. Yung iba naghahanap ng, yung leader ko po. So yun, no? Sino kayang pagpupunta siya sa church, ang una niyang hinahanap, yung pupunahin niya, ay mali yung drums. Ay mali yung yung tugtugan namin. Ay maingay masyado. No? Minsan, masyado tayong napupunay ibang tao, pero di na natin nakikita yung tunay na puso natin. Kaya nga sa umagang ito, dinidil tayo ng Panginoon eh. Ano ba dapat natin balikan? Bakit parang hindi na ako masaya? No, minsan kasi may tanong ang tao ba nawawala sa Nawawala ba ang kaligtasan? Ang totoo ba, pag ang isang taong naligtas, nawawala ba yung kaligtasan niya? O yung kaligtasan mismo nawawala? Sa totoo lang, ang kaligtasan, hindi naman nawawala yan kasi lagi nandyan yan. Pero yung pag-ibig mo sa Lord, yun ang nawawala. Kaya yun ang dapat mong balikan. Amen? Kaya sa umagang ito, wala tayong ibang gagawin kundi balikan ang pag-ibig ng Diyos kahit ano mangyari sa buhay natin. Kasi nga, kung gusto mo talaga maging founded ng salita ng Panginoon, unang-una, mamahalin mo siya. Yun lang naman yung commandment niya, greatest commandment. Yung mahalin mo siya at mahalin mo ang mga tao sa paligid mo, no? So, yun, una, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Sino dito gustong mag-backslide? Wala, di ba? Parang ako yata kasi ako'y tumaas, no? Wala sa atin. Kaya ang gagawin natin, tayo ay manatili sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa naman, eto po, number 2, walang kasamang takot ang pag-ibig. Sabi po sa verse 18 to 19, verse 18 lang pala, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap ang pag-ibig ng anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. No? So, dito makikita natin in English, no? Sabi doon, perfect love casts out fear. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-aalis ng tunay na ng takot. No? Kung ang pag-ibig ng Diyos na sinasabi dito sa 1 John chapter 4 verse 18 ay nagtatanggal ng takot, sa tingin nyo, bakit kaya sinabi sa Proverbs chapter 9 verse 10 na the fear of the Lord is the beginning of wisdom? Doon nga sa 1 John, tinatanggal niya, di ba, yung takot. Pero sabi niya sa Proverbs 9 to 10, no? 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Sa tingin nyo, parang magkaiba, no? Alam mo, kung hindi ka nag-aaral ng Bible, pwede masabi mo, ay, parang yung Bible, yung word mismo sa Bible, nagkukontra sa isa't isa. Diba? Nagagas nyo ba yung point ko? Kasi, sabi sa Proverbs pala, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero bakit sabi dito sa New Testament, no, the perfect love casts out fear? Kung yung fear pala inaalis, bakit dun sa Old Testament ini-encourage siya matakot sa Panginoon? Remember na yung sinasabi na takot dito, takot din to sa Panginoon. Yung sinasabing takot dyan. Amen? So ngayon, nung ni-research ko siya, no, nakita ko dito na yung binabanggit na takot dito ay galing rin pala sa salitang Greek word na phobos. Yan. Yung phobos, ibig sabihin nito, yung takot ka sa Diyos kasi alam mong paparusahan ka niya. Takot ka sa Diyos kasi alam mong may kasalanan kang ginawa sa Diyos. No, sino dito yung may ginawa kang kalokohan tapos biglang dumating nanay mo? 'Di ba sipag mo? Nagwawalis ka na, naglilinis ka na ng bahay. No, yung mga nanay natin alam niya, ba't kaya biglang ang sipag ng anak ko? Bakit kaya biglang naghugas ng pinggan yung anak ko? Siguro may ginawa tong kalokohan. No, may mga ganun eh. No, kasi ako nung bata ako, ganun din ako eh. Ang linis ng bahay natin pag ang linis ng bahay namin pag may ginawa akong kalokohan eh. Kasi ayoko mabuko. No? And that is the same love. Yan yung fear na binabanggit dito. No? Yung tinatawag na phobos. Or yung galit. Yung takot ka sa Lord kasi natatakot kang pulbusin ka niya. No? Natatakot ka na baka ma-receive mo yung consequences ng kasalanan. No? Sa totoo lang, ang hirap maglingkod pag alam mong hindi ka malaya sa puso mo. Ang hirap maglingkod pag alam mong takot ka. Natatakot ka sa mga bagay-bagay na mangyayari sa iyo sa buhay, no? Pero ngayon, tingnan natin yung sinasabi sa Proverbs chapter 9 verse 10. No, yung sa Proverbs chapter 9 verse 10 naman, yung sinasabi doon na fear of the Lord ay galing naman sa original Hebrew word na ang translation niya is Yirat Adonai.
Yirat Adonai. Yan, hindi ko na naidagdag sa PowerPoint no? At ang ibig sabihin ng fear of the Lord na yon ay yung natatakot ka sa Panginoon kasi napakatindi ng presence niya. Napakatindi ng glory niya. Napakatindi ng kapangyarihan niya. No? May takot ka kasi alam mo yung kayang gawin ng Panginoon ng pagbabago. No? Alam mo yung authority ng Diyos. Amen? Kaya pala sinabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Ang takot sa Panginoon ay ang pagsisimula ng karunungan. Kasi itong takot na to, natatakot ka magkamali, kaya lumalapit ka sa Panginoon. No? Ayaw mo makagawa ng kasalanan sa Panginoon kasi alam mong hindi tama. And alam mo na meron kang reverential awe at the glory of His presence. Ibig sabihin, meron kang mataas na pagkilala sa ating Panginoon. Amen? So, yun yung difference ng dalawang fear na yon. Okay, malinaw na sa atin. No, kaya pag tinanong tayo, hindi tayo matitwist kaagad. Hindi tayo maliligaw ng landas. Kasi God is talking about two different fear. Isa, takot sa paglilingkod sa Diyos dahil sa kasalanan. At yung isa, takot ka sa Diyos kasi ayaw mo magkamalit, gusto mo magawa yung tama. Amen? Ang takot sa Diyos, ang Yirat Adonai ay naglilid sa atin sa tamang landas. Pero ang phobos, naglilid sa atin sa maling landas sa buhay. Alam natin na yung foundation natin na test. No? At alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay nandyan para sa atin. No? At pangalawa, na makikita natin dito, ay pinatawad tayo. Dahil pinatawad tayo, ang pinatawad ay malayang nakakapaglingkod sa Panginoon. No? Malaya tayo nagagawa ang mabuti para sa iba. Ang kalayaan na binibigay sa atin ng Lord ay hindi yung kalayaan na dahil malaya ako, pwede ako magmahal ng kahit sinong gusto ko. No? Dahil malaya ako, pwede kong gawin ang lahat ng bagay na gusto ko. Lahat ng bagay na tama, mali. Kasi malaya ako. Yan ang problema natin kung minsan pag sobrang laya tayo. No? Kahit mali, nagiging tama kasi sobrang kalayaan. Kalayaan ko maglagay ng opinion ko kalayaan ko maramdaman tong emosyon na to. No? Hindi lahat ng nararamdaman natin ay tama. No? Kailangan bumabalik tayo mismo sa salita ng Panginoon at sa kung ano ang pinapagawa niya sa atin. No? Kasi the Bible, merong dalawang tao, no? Gusto ko lang i-share to sa inyo, no? Sa Bible, merong dalawang disciple si Jesus na talagang na-test ang pagkatao nila. Pati ang pananampalataya nila. Sino dito yung na-test na yung pananampalataya mo? Amen, lahat tayo, no? Pero gusto kong i-introduce sa inyo yung dalawang character sa Bible na na-test yung pananampalataya nila, no? They have the different story, pero they have the same process. But sadly, they do not have the same output, no? Ang dalawang taong ito ay nasa katauhan ni Pedro at ni sino kaya isa? Si Pedro at si Judas. Si Judas, tingnan mo yung katabi mo. Pedro ba yan? Peter ba yan? Si Peter kasi matapang. Yan, si Peter ay may pinaglalaban. Si Peter ay may pinaninindigan. Kumbaga, sabi ko si Peter atapang atao. Yan. So ngayon, itong dalawang to, they are both disciples of Jesus, no? Tapos, for 3 years, kasama nila si Jesus. No, so naging under sila ng leadership ni Jesus physically, face to face. No? Ibig sabihin kaharap ko mismo si Jesus, no? And then ang same story na meron sila, yung pagkakatulad nila, they have been offended by Jesus by telling the truth. Sino dito yung na-offend ka na kasi sinabi sa iyo yung totoo? Yung katotohanan sa iyo. 'Di ba minsan masakit yung sampal ng katotohanan. No, para kang sinapak ng malakas, para kang aray. No, kahit hindi ka mag-react, kahit nakangiti ka lang, pero deep inside of you, aray. Aray, sakit naman nun. Yan. So, darating tayo sa point, no? And itong dalawang to, both of them has been tested. Si Peter, na-test ang karakter niya nung sinabi sa kanya ni Jesus na pagkatapos tumilaok ng manok, ako ay itatakwil mo. Kasi si Peter, kilala naman natin yon. Ano siya, medyo strong ang person, ang kanyang bibig. No, yung tipong, Jesus, ipaglalaban kita, hindi nila magagawa yan sa'yo. Kasi nung si Jesus, bago siya ipako sa krus, sinabi niya na sa disciples niya, may mapapako ako sa krus. Pero sabi ni Peter, Jesus, hindi nila kayang gawin yan sa'yo. Kasi, poprotektahan kita. No? So yun dito yung
pag sinabi mo sa isang tao, alam mo po, protektahan kita. No? Bilang pagpapakita ng pagmamahal mo sa kanya. No? Si Peter, pinakita ko lang naman kung gaano kita kamahal Jesus. Pero ano sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, tumigil ka Satanas. Grabe yun, no? Nagpakita ka ng pagmamahal, tapos sinabihan ka, tumigil ka Satanas. Tumigil ka, wag ako. Parang ganon. Parang wag, don't me. No? Kasi pinipigilan mo yung kalooban ko. No? Imaginein mo, kung ikaw nasa lagay ni Peter, pinagtanggol kita, tapos nirebuke mo pa ako. No? Ano kaya mararamdaman mo? Of course, you will be offended. Diba? Masasaktan ka. Ang sakit nun eh. Diba? Wow, ang lalim nun. Uy, sakit nun. Tapos, eto naman si Judas, no? Paano na-offend si Judas? No? Simple lang. Sa lugar na ito, kasama natin yung mga ngalunya sa akin. Nagtanong pa si Judas, ako ba yun, Lord? Ako ba yun? Sabi naman ni Jesus, ikaw na nagsabi niyan. Nakaka-offend yun. Diba? Hindi pa nila alam, pero parang may something na kay Judas, na na-offend din si Judas. For almost 3 years, no? Na-offend si Judas. No? Doon sa part na yon. So, kita natin na both of them has been offended by Jesus by telling the truth. Ngayon, next naman tayo. Anong ginawa nila nung na-offend sila? No? Kung titingnan natin yung story ni Peter, after nung namatay si Jesus, or kinuli si Jesus, no? Si Peter, naglakad siya. No? Hindi pa rin siya naniniwala na kaya niya bang itakwil o totoo ba yung sinasabi ni Jesus na itatatwa ko siya? Kasi talaga siya wala siyang idea. No? Pero, nung inaresto na si Jesus at naglalakad na siya, sino mag-aakala na isang babae lang ang makakapaglabas ng kanyang kahinaan? Paano na ilabas yun? Nung merong nagtanong, di ba kasama mo si Jesus? Di ba tauhan ka ni Jesus? Akalain mo, yun lang yung tanong na makakapagpabagsak sa kanya. Di ba kasama mo si Jesus? Ang sinabi niya, hindi ko kasama yun. Tapos tumilaok na yung manok. O, di ba? Nangyari. Si Judas, tinuloy niya ang pagpapahuli niya kay Jesus. Tinuloy niya yung kanyang plano para kay Jesus. No? So both of them, wala silang idea na yun ang gagawin nila, pero nangyari. Na-offend sila at nangyari yung sinasabi ni Jesus. No? Pero ang good thing sa dalawang ito, si Pedro, alam niya kasi kung saan siya babalik. Alam niya kung ano yung paninindigan niya. Kaya, nalungkot si Pedro, nalungkot siya sa ginawa. Kasi sabi sa Bible, after niya masabi yun, nalungkot siya No, nalungkot siya na, totoo nga yung sinabi ni Jesus na talagang masakit na itinakwil niya ang Panginoong Jesus. No? Pero ang ginawa ni Pedro, bumalik siya. Bumalik siya sa presensya ng Lord. Bakit? Alam niya kasi yung babalikan niya Same thing with Judas. Si Judas, nagsisiri naman Nalungkot din naman Di ba kung nabasa niyo na, naiyak din naman siya Maling-mali yung ginawa ko. Both of them, nalungkot sa ginawa nilang pagkakamali. Sino ito yung nakagawa ka ng pagkakamali, tapos nung na-realize mong mali ka, nalungkot ka? Lahat tayo nakaranas ng ganun. No? Pero si Peter bumalik sa Lord Si Pedro, si Judas, hindi na siya bumalik. Ang ginawa niya, nagpatiwakal siya. No? Actually, tingin ko nga parang hindi pa natuloy Kasi parang nahulog pa yung katawan niya. Kaya nasabi sa Bible na lumabas yung kanyang lamang loob. No? Kasi nga nahulog siya. So, kita natin yung dalawang klase ng kwento ng mga pinagdadaanan ng tao sa buhay. Maaring ganun kasi tayo. No? Maaring isa sa atin parang si Pedro, maaring yung isa sa atin parang si Judas. Ngayon, tanungin mo sarili mo, sino kaya ako sa dalawang yun, Lord? No? Sino kaya ako sa dalawang yun? Ako ba yung pag nasaktan, babalik sa'yo? O ako yung pag nasaktan, lalayo na sa'yo? Ako ba yung pag nasaktan, hahanapin pa rin yung pag-ibig mo? O ako ba yung pag nasaktan, wala na. It's the end of the game. Ako ba yung pag nasaktan, i-evaluate ko pa yung buhay ko kung tama ba itong desisyon? O ako yung pag nasaktan, magpapadala na lang ako sa emosyon ko? Magpapadala na lang ako sa kalungkutan ko? Magpapadala na lang ako sa kung anong sinasabi ni Satanas sa akin? Tandaan po natin, ang entry point ng enemy sa buhay ng isang tao ay walang iba po kundi emosyon. Mapalalaki ka, mapababae ka, no? Lahat yan nagagawa natin kasi tinitira ang ating emosyon.
Iba't ibang level tayo ng emosyon. Ibang level ng emosyon ng lalaki. Maano yan eh, strong ang ano niyan eh. Ang emotions niyan. Ang babae, iba rin. But both of that, both of the genders ay may entry point si Satanas. Kaya sa oras ng ating kalungkutan, sa oras ng ating kawalan, at sa oras na na-offend tayo, kung minsan sa dealing ng Lord sa atin, ang tanong, saan tayo bumabalik? Saan tayo pumupunta? Saan tayo naglalagi? Ayan. Kaya po, sa atin, no, I hope today, alam natin kung anong babalikan natin at alam natin kung anong pupuntahan natin. No, that is none other than the love of the Lord Jesus Christ sa atin. And number 3, ito po, last na, number 3, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang umibig sa atin. No? Sino dito yung may first love? Never dies. First love never dies. Yung naalala mo pa rin yung unang love mo, unang niligawan mo, unang binigyan mo ng love letter, 'di ba? Unang nakilig sa iyo, no? Naalala natin yun eh kasi nagmamarka sa puso natin, 'di ba? Nagmamarka sa pagkatao natin. Pero si Lord, no? Alam mo ba na bago pa dumating yung first love mo, una ka nang minahal ng Panginoon. Una na tayong minahal ng Diyos. Sabi nga dito sa verse 19 to 20, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Tanungin mo yung katabi mo, sinungaling ka ba? O totoo ka? No? Kasi, tama nga naman, how could you say that you love God, but you hate people? That you love God, but you hate the work of God? Is it really God that you love? Or is it just your pride that you really love the most? Yun ang tanong eh. It is really God na minamahal mo? Or is it just the work na meron ka? No? Is it really God na pinupuntahan mo sa church? Or it's just the ministry na pinupuntahan mo dito? Is it really God? Is it really the heart of God ang pinipintig ng puso mo? O baka dahil merong mga tao lang na naging dahilan kung bakit nandito ka at sila lang yung nagiging foundation mo, nagiging foundation natin. Pakawalan ang galit at puod sa kapatid sa Panginoon. Sa oras na ito, God is dealing with us that if we really and we truly love God, kailangan nating mahalin ang ating mga kapatid sa Panginoon. No? Mamahalin mo hindi lang dahil kailangan nilang mahalin. Mamahalin mo hindi dahil required ka lang mahalin sila. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, saka na ako susunod sa iyo pag mayaman na ako. No? Ano ba sabi ni Lord? Kapag sumunod sa akin, bitawan mo lahat. Bitawan mo yung yaman mo, bitawan mo yung title mo, and then follow me. Yun ang sabi niya sa isang taong mayaman na gustong sumunod sa kanya. Nakasulat sa Bible, no? So, ibig sabihin, if we really want to obey God, ang unang-unang ibigay natin sa Kanya ay yung sarili natin. Kasi kailangan nating kumawala eh. Kailangan nating ibigay ang puso natin sa Kanya. Kasi si Jesus, o si God, binigay niya yung kaisa-isang anak niya para sa atin. And the only way to respond to that love is to give ourselves to Him at magpagamit sa Kanya. Paano ka magagamit ng Panginoon sa mga bagay na gusto niya kung matigas ang ulo mo? Paano ba natin napapakita ang katigasan ng ulo natin sa Panginoon kapag hindi tayo lumalapit sa Kanya at hindi tayo humihingi ng pagbabago ng puso sa Kanya? Sa totoo lang, marami nagsasabi sa atin mahirap magpatawad eh. Totoo naman eh. Sino bang hindi nahirapan? Lalo na kapag napakalaki nung ginawa sa iyong pagkakamali. Sino bang hindi nahirapan? Sino bang hindi nasaktan? Lahat naman eh. Diba? Sino bang hindi naging apektado? Lahat naman eh. Pero sabi ko nga sa inyo, sabi nga ng Bible, no, kung gusto nating manatili sa Diyos, manatili tayo sa pag-ibig niya. Kung gusto nating manatili sa kung ano yung presensya ng Diyos, manatili tayo na nandun. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. No? Sabi sa Psalms 91 verse 1, no?
Verse 1 to 2. No? And I will say of the Lord, He is my refuge and strength. My God, in Him I will trust. No? In Psalms, sinabi doon, kailangan kong manatili sa Panginoon at mag-dwell dito. No? And if we really want to dwell, no, in the presence of God, kailangan rin nating humakbang sa pagsunod sa Kanya. Maaring ang unang pagsunod na hahakbangin natin sa araw na to ay yung pakawalan ng galit at puot sa mga kapatid natin sa Panginoon. Maaring meron kang sama ng loob, maaring meron kang hindi pagpapatawad sa puso mo, pero baka yun kasi yung unang hakbang para maging malaya tayo makapaglingkod sa Lord. Amen? At pangalawa, kung yung mga bagay na nakikita natin, minamahal natin, papaano pa kaya yung mga bagay na hindi natin nakikita? No? Sabi dito sa verse 20, sa verse 20, kung ang kapatid na kanya nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya masasabing iniibig niya ang Diyos na hindi nakikita? Kung sa mga bagay na nakikita mo, hindi mo na nagagawa, paano pa kaya sa mga bagay na hindi mo nakikita? So, yung love ng Lord sa atin ay nagre-reflect din sa mga tao sa paligid natin. So, kung paano natin dinidil ang mga tao sa paligid natin. No? So, kung paano tayo nag-hope for the best for other people. Kasi yun lang naman yung love na pinakita ng Diyos sa atin. No? Mahalin ang kapatid nakikita dahil mahal mo ang Panginoon. No? The very reason why you're doing these things, not because you are required, but because it is your expression of the love of God. If you really love, then you express. No, if you really love, then you do something. Amen? When you love someone, hindi ka lang nag-i-invest ng emotion, but you are also investing an action. When you love God, you are also investing an action towards God's love. Amen? No? At naipapakita mo yon when you learn to love yung mga tao na bigay ng Panginoon sa'yo. Kaya mahalin ang kapatid na nakikita dahil mahal mo ang Panginoon. No? Hahakbangan mo ang mga bagay na hirap ka dahil mahal mo ang Panginoon. No? Tatalikuran mo ang mga bagay na hirap kang talikuran dahil mahal mo ang Panginoon. No? Mag-move forward ka at magle-level up ka sa buhay dahil mahal mo ang Panginoon. Everything in this life, everything that you have, gagawin mo kasi mahal mo ang Panginoon. Let us always go back dun sa sinasabi ng Lord na bumalik ka sa pag-ibig. Kasi kung gusto mong manatili ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, manatili ka rin sa pagmamahal ng Diyos na nasa iyo. No? If you want to find the love of God, then stay on the love of God. No? Medyo tricky siya kung titingnan natin sarili, and sometimes it sounds unfair for us, no? Na how could I love such a person na hindi naman ako love? How could I love such a person that do not value me? How could I love such a person na hindi naman nag-express? But the real love of God, it's not about how people loves you. It's about your compassion for these people. No? That's the way God loved us. Kasi nga, when Jesus died on the cross, He firstly loved us. No? Siya ang unang nagmahal sa atin when He gave His one and only Son, Jesus, for the forgiveness of our sins. Kaya po sa ating buhay, meron po tayong standard. No? Ang standard po natin ay si Jesus, at ang purpose natin is access for forgiveness and restoration in God. No? Dalawang bagay ang tinuro sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Una, ang maging standard natin ang Panginoong Hesus as we love people. Amen? Kahit hirap ka ng mahalin ang asawa mo, look upon Jesus. No? Kahit na mahal mo siya at nasasaktan ka na sa Kanya, look upon Jesus. Balikan mo ang pagmamahal ng Panginoon at mauunawaan mo na minsan pag nagmahal ka, hindi na talaga galing sa'yo. Grace na ng Panginoon. And pag grace ng Panginoon ang gumana sa'yo, extraordinary things do happen in our lives. Amen? So, tandaan po natin today, the standard is Jesus and the purpose is the access for forgiveness and restoration. Kaya po, in our conclusion, ayan po, sabi po dito sa verse 21, ayan, ito ang utos na binigay sa atin ni Kristo. Ayan. Pwede po ba tayong tumayo? Ayan, at basahin po natin ang ating conclusion. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid.
No? At sige, basahin natin ang conclusion. 1, 2, 3, go! Amen. Kaya sa araw na to, ano bang imposible sa buhay mo ngayon? Maaring napaka-imposible na mapatawad ka. Maaring napaka-imposible na hindi mo na makita na may maganda pang ginagawa ang Lord sa'yo. Pero sa umagang ito, no, I just want you na intentionally tayo rin ay lumapit sa Panginoon. No? Before I came into this place, I was really praying, no, to the Lord na yung mga tao, hindi man ako directly makipag-usap sa kanila, pero sila mismo, makita nila yung mga sarili nila na lumalapit sa Panginoon. Makilala nila ang sarili nila, maunawaan nila kung ano mga bagay na dapat balikan. And sa umagang ito, God is dealing with us. No? Ano bang kailangan nating ang gusto nating ayusin ng Lord sa puso natin? No, pwede po ba tayong pumikit at manatili po sa presensya ng ating Panginoon sa oras na ito? Now, God is giving you a question right now. Like, anak, ano bang gusto mong ayusin ko sa buhay mo? Sa totoo lang, alam naman ni Lord kung ano yung pinanggagalingan mo. Alam naman ni Lord kung ano yung nangyari sa'yo before you came into this place, before you meet the people. Alam ni Lord yon at hindi maitatago yon. But today, God is asking you, anak, anong kailangan mo? Tulad nung dalawang bulag sila, pero malakas ang kanilang pandinig. Kaya narinig nila na dumarating na ang Panginoong Hesus. Nung dumating ang Panginoong Hesus, agad-agad silang lumapit kahit merong mga hadlang sa paligid nila at sinabi nila sa Panginoong Hesus. Nung tinanong sila ni Hesus, nagtanong si Hesus sa kanila at sabi, anong kailangan mo? Anong kailangan nyo? At si Hesus at ang mga tao mismo sumagot kay Hesus. Ang mga bulag ay sumagot at sabi nila, Lord, gusto namin makakita. Kung minsan ang kahinaan natin ay nagiging hadlang para lumapit tayo sa Panginoon. Kasi may takot tayo eh. Meron tayong takot na baka hindi ako pakinggan ng Diyos. Baka hindi na ako love ng Lord. Pero sa araw na to, God is telling us na, anak, I am concerned in you. Anong kailangan mo? Anong gusto mo? Right now, lumapit po tayo sa Panginoon. Like, it was the first time na lumapit tayo sa Panginoon. And let's be transparent to God. Lord, gusto ko pong matutong magpatawad sa mga tao na nahihirapan po ako magpatawad. Lord, gusto kong mag-aral. Pero wala ka pera yung pamilya ko, Lord eh. Lord, gusto kong magkaroon ng magandang trabaho, magandang pinagkakakitaan. Pero Lord, ito lang yung natapos ko eh. Lord, ginawa ko na yung lahat para ma-please yung mga tao sa paligid ko. Pero nasasaktan ako kasi hindi bumabalik sa akin. Lord, mahal ko yung pamilya ko. Pero nahihirapan ako na ipakilala kita sa kanila. Lord, mahal ko yung pamilya ko, Lord. Pero makikita kong hindi maganda yung nangyayari sa kanila. Come on, church, sa oras na ito, ikaw ang nakakaalam kung ano ang kailangan mo, kaya ikaw ang lumapit sa Panginoon. Ikaw ang humingi sa Lord. Ikaw ang magsabi sa Panginoon. Kasi naririnig ka naman ng Lord.
ang plano niya sa buhay mo ay higit pa sa inaakala mo. Ano bang pangit na nangyari sa'yo? Maaring failures, maaring rejections, maaring na-offend ka sa kapatid mo. But today, I just want you to know that whatever it is, God is willing to change it into a good testimony. God is willing to give you a new journey in life. But firstly, you must come to Him and give your life to Him. Kaya sa mga tao na gusto nilang ibigay ang buhay nila sa Panginoon sa oras na ito, pwede ba nating itaas ang ating mga kamay? Kung feeling mo, parang ang layo-layo mo pa sa Panginoon, parang layo-layo mo na, hindi mo na makita si Lord, hindi mo na maramdaman si Lord, hindi mo na maranasan si Lord. Come on, church, itaas natin ang ating kamay and let's declare to God, let's ask God, Lord, I want to hear more of you, Lord. I want to seek you again, Lord. I want to hear you again, Lord. Lord, babalik ako sa pag-ibig mo, Lord. Babalik ako sa pag-ibig na unang nagmahal sa akin. Babalik ako sa pag-ibig na nagpatawad sa akin. Babalik ako, Lord, sa pag-ibig na nagbigay sa akin ng pag-asa, Lord. Babalik ako, Lord, sa pag-ibig na nag-ayos ng buhay ko, Lord. At babalik ako sa pag-ibig, Lord, na magbibigay rin ng pag-asa sa ibang tao. Come on, let's ask the Spirit of God in this place na ibigay sa atin ng Lord ang Kanyang Espiritu. Dahil gusto tayong gamitin ng Panginoon. We are history makers in this nation. We are a history maker in this community. Hindi ka lang pambahay. Pang-ministry ka. Hindi ka nag-iisa. Pang-maramihan ka. Hindi ka lang pang ganyang level. Pang-mataasan ka, Brad. And today, if you want to level up your life with Jesus, you must come to God and you must come to Jesus. Come on, let's just feel the presence of God as we worship this morning. Worship God. Nararapat ka sa papuri. Yes, God. Luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri. Luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Lord, sa oras na ito, Panginoon, anuman ang kababaan na naranasan namin sa buhay namin, anuman ang pagkatalo, anuman ang rejection, anuman ang kapigatian na naranasan namin itong mga nagdaang linggo, Lord, ibinibigay namin ito sa iyo. And Lord, sa oras na ito,
wala kaming ibang sasabihin, kundi mahina kami. Ngunit dahil sa pag-ibig mo, kami iyong pinalakas at kami inyong binigyan ng bagong drive sa buhay, ng bagong purpose sa buhay, at ng bagong heart para mahalin ka. Salamat, Ama, sa umagang ito dahil binibigyan mo kami ng isa pang panibagong pagkakataong mahalin ang mga taong dapat naming mahalin. Purihin ang Diyos na aming dapat mahalin. At binibigyan mo ng bagong kwento ang aming mga buhay. Father, there's nothing we want in this life but to dwell in your presence, to dwell in your love, and to always go back to where you want us to be. Maraming salamat, Ama. Pagpalain mo ang bawat isang naririto, O God. Pagpalain mo ang mga puso na nagbigay ng buong buo sa iyo sa umagang ito. And God, I am declaring that the blessing will come into their lives, and you will change our hearts, and you will use us for the glory of your name, O God. Maraming salamat po. Sa iyo lamang namin binibigay lahat ng papuri, lahat po ng pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng ating Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen.